meron pong alternative na kayo mag-aral ng mga short-term courses, vocational and technical, na mga in-demand. Pagkatapos ninyo mga kursong ito, sigurado makukuha kayo sa mga trabaho sa overseas, sa Amerika, sa Asia, sa Australia, sa UK, Sa ilalim po ng TESDA, pinangungunahan po ng TESDA ang pagsasanay dito. Ang TESDA ay Technical Education and Skills Development Authority. Pakinggan po natin ang panayam ng Presidente ng Philippine Medical Association, Dr. Benny Atienza, sa Director General ng TESDA. Walang iba kundi si Secretary Isidro La Peña. Good morning, Secretary La Peña. Can you share to our viewers the priority thrust of the Technical Education and Skills Development Authority of TESDA? Magandang umaga sa iyo, Doc Benny. At maraming salamat sa opportunity na ibinigay ninyo sa TESDA sa makikipagpanayam sa inyo at maparating sa ating mga kababayan kung ano ang mga ginagawa ng TESDA para sa mga kababayan natin. At to start with, yung ating TESDA, yung mandato ng TESDA ay it is to provide relevant, accessible, high quality and efficient technical education and skills development or training. At ito yung sinusundan natin na mandato at ang ating yung ating trust diyan ay yung dalawa yung strategies diyan or yung aming main trust diyan, and these are yung global competitiveness at yung social equity and poverty reduction. So dalawa yan at both has to be addressed. We have to have a competitive workforce at ito yung pag-provide natin ng mga skills that is into the 20th century technology environment at par with other countries, especially yung mga developed countries. Of course, dito sa ASEAN countries ay we are getting into it naman. Hindi naman tayo nahuhuli, pero we need to upgrade yung ating mga technical know-how at saka pati yung mga training equipments natin. And then when we talk of social equity and poverty reduction, ito yung pag-address ng mga pangailangan ng ating mga kababayan who are in the lower strata of society. At marami ito. Kaya nga it is equally important na while we address yung global competitiveness na pangangailangan natin, we have to address also yung pangangailangan natin ng mga kababayan natin na kailangan ng serbisyo para ma-lift up ang kanilang kabuhayan sa kahirapan. In the last 2 years as TESDA Director General, what would you consider as some of the milestone or objectives you have achieved for the agency? Yes, in accordance sa priority trust na nabanggit ko kanina, ang isa dyan ay how to provide yung mga training sa mga nangangailangan na Pilipino. At ito yung sinasabing it should be accessible. At doon sa mandato natin, naka-state yun, to provide relevant, accessible. So, accessible, when we say accessible, dapat lahat ng Pilipino na nangangailangan ay maparating natin yung mga training na yan para magkaroon sila ng trabaho o kaya hanap buhay after ng training. Marami tayong mga kababayan sa mga probinsya, sa mga munisipyo, sa mga barangay, and even in the hinterlands. Kasama na dyan yung mga tinatawag na GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas. So, ang ginawa natin, Doc Benny, is to provide training centers sa mga provinces natin. And I would like to inform you na when I assume as the Director General, I discovered na we have 59 provinces na walang provincial training centers. So yun ang isang binigyan ko ng focus. Kasi how can you say that
the training or the assistance ng TISDA ay accessible when we do not have provincial training centers in many of our provinces. So ngayon, nagawa na natin yan at we have created yung mga provincial training centers na yan, meron ng manpower. At this is one of those that I have presented to the cabinet and to the president. At inapprove naman ng ating presidente. Kasi alam ng presidente, in the words of the president himself, sabi niya na ang TESDA is crucial in what this administration wants to do. Of course, I understand that very well. Pag sabi niya crucial, it is addressing yung poverty. Ang poverty kasi maraming yan ang nagiging dahilan ng maraming problema ng gobyerno, including communist insurgency and also criminality. So that's one of those that I have concentrated at so far we are doing well, I would say. In fact, pati yung mga tinatawag na priority barangays na identified ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict ay kapag-reach out na tayo sa kanila, 143 of these barangays. And of course, yan ay even nung wala pa yung hindi pa na-approve yung pondo to address itong mga pangangailangan ng mga priority barangays na ito. But TESDA has been there. Nag-umpisa na kami, 143 barangays na yon yung mga reach out namin at ipinaramdam ang serbisyo ng gobyerno sa kanila. At natutuwa naman ako dahil kasi ito ay marami ang yung mga katutubo natin doon sa mga lugar na yon ay sinasabi, for example, when we establish yung ilaw sa kanila, kahit na walang daan, nagkaroon ng ilaw because of we have a course which we call photovoltaic installation system, solar. At ano ba kasi pag maglalagay ka ng ilaw, kung is the electricity, you need electric line. To be able to have electric line, kailangan may poste ka. Bago ka makapaglagay ng poste, kailangan may kalsada. Yung mga barangay na yon na pinupunta na walang kalsada. So what we did is to establish itong mga solar lights. At yung isang dato nga doon sa barangay Sitio Blit ng Barangay Ned. Sabi nga niya 70 years old, sabi niya sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ilaw. Imagine na, you will be touched. That will mean two things. Na it's 70 years of na hindi nakarating ang gobyerno sa kanila, ang serbisyo ng gobyerno. But after that 70 years, ang sinasabi niya na nakarating din ang serbisyo ng gobyerno sa kanila. So that's one on the trust addressing yung social equity at saka poverty reduction. On the other hand naman, on ating yung on global competitiveness, we have started with the innovation centers. At present, meron na tayong isa na inaugurate last year doon sa Cebu na Innovation Center. And then we have another two going up dito sa Zamboanga in Region 9 at saka another one in Region 8. Sa Balicuatro ng Northern Samar. And then we have another 5 coming up that will be established in different regions ng ating bansa. At eventually, we will have one innovation center for each region para mai-upgrade natin yung ating teknolohiya. And it will be in the 21st century technology environment, and it will be tinatawag natin na 4.0 industrial revolution ready. So yun ang ating mga tinitingnan. All of this I have presented to the cabinet and the president at inapprove niya yan. Kasama na rin yung pag-purchase ng mga mobile training laboratories. Ito yung it's in accordance with reaching out to the far-flung areas sa mga
nangangailangan ng mga kababayan natin sa malalayong lugar. You do not expect na may doon sa malalayong lugar ipupunta pa sa mga training centers natin. So kami na ang pupunta doon. We will not wait for them. Kasi yung isang bayan nga lang, you do not expect yung taga-ibang bayan na pupunta sa isang bayan for training. Kasi that will entail expenses at time, effort. So kung malayo, you do not expect them na to be able to access yung facility ng TESDA. Ako nga lang, when I assume as the Director General of TESDA, pag-uwi ko sa amin sa Urdaneta, Pangasinan, sa baryo ng San Vicente. When I went there, sabi ko, yung mga kamag-anak ko, sabi ko, mga pinsan, mga ipag-aralin ninyo yung mga anak ninyo sa TESDA. Sabi nung anak nung pinsan ko, sabi niya, ano yung TESDA, uncle? Sabi niya, ang ibig sabihin, hindi alam. So, I made sure na ang TESDA ay makikila at malalaman ng mga kababayan natin by directing yung mga regional directors, mga provincial directors to always attend yung ABC conferences, that is monthly, Association of Barangay Captains. At doon isabi na meron tayong TESDA at may mga training para doon sa mga nangangailangan. Yung mga walang trabaho, lalo na. Yung mga walang trabaho, sabi ninyo na mag-training sila at may allowance pa silang 160 a month. So, instead na naka-standby lang doon. And then, pag nakapagtrabaho sila, mga traditional, na, for example, on crop production, mga agriculture, at saka yung tungkol sa carpentry, masonry, mga basic na mga kaalaman na pwede magamit nila pang pamilya at saka pati sa community. And they can use that also for employment sa mga malalaking kumpanya. And then that will also help yung mga kurso na yan doon sa priority sector na I made during my time. At ito ay yung agriculture at saka construction. Agriculture because it's about food security. Lahat naman ng mga bansa yan palagi ang priority nila. Kahit ng Amerika until now, priority nila yung is about food production.